sabi mo? Sumunta po sa inimpresahan mo sa airport? Kumanda ng harap. Habang mahimbing ang tulog nila Sandra at Renz ay pumasok ang nurse na dahilan na nagising ang Delaga. Pagbangon niya ay agad niyang nakitang mami niya na tulog mismo sa upuan sa labas ng kwarto niya na naging unan niya ang bag niya. Naalala niya yung sandaling nalaman niya ang tungkol sa naging relasyon ni Rose at Renz na sobrang kinamuhian niya ang mami niya. Kahit anong paliwanag ni Rose ay hindi siya pinakinggan ni Sandra na mas nagawa niyang bigyan ng importansya si Renz na patuloy na nanloloko sa kanya kesa ang mami niya na totoong nagmamahal sa kanya. Kinabukasan sa paglabas ni Sandra ay inantay sila ni Rose sa may lobby ng hospital. Agad tinanong ni Rose kung maayos na ang pakiramdam ni Sandra, sabay sinabing huwag siyang mag-alinlangang humingi ng tulong sa kanya pag kailangan niya si Rose dahil lagi siyang andoon para sa anak niya. Nang aalis na sila Sandra at Renz ay sinabihan pa ng binata si Rose na magpahinga na rin ito na agad sinabi ni Rose na mangako siyang huwag niyang pababayaan si Sandra. Dahil dito ay sinabihan ni Sandra si Rose na okay na siya at okay na sila ni Renz kaya hindi na nakaimik si Rose. Mas gustong makasama ni Sandra si Renz kesa ang daddy at mami niya na hindi niya alam na bilang na ang mga araw ni Rose. Habang pinagmamasdan naman ni Sandra ang larawan ng ultrasound niya ay umiiyak ito kaya nilapitan siya ni Renz na agad sinabi ng dalaga na kung hindi dahil sa baby nila ay hindi niya maaamin sa sarili niya na mahal pa rin niya si Renz, sabay pinangakong hindi na sila magkakahiwalay na agad sinabi ng binata na magsasama pa rin sila kahit wala na ang baby nila dahil mahal na mahal niya si Sandra na puro kasinungalingan lang ang mga sinasabi ni Renz. Habang kinausap ni Gwen si Sandra upang ipaalam na pinagtangkaan ng mami niya na sagasahan sila Matt at Rose pero si Rose mismo ang nakiusap kay Matt na patawarin na niya si Christina kung saan giniit ng dalaga na i-consider din ng ate niya na patawarin ang mami niya. Plinano lahat ni Gwen na sabihin ito sa ate niya upang ma-realize ni Sandra na mahalaga ang mami niya at isang mabuting tao. Habang nagpaalam naman na si Franco kay Matt na babalik na siya ng Milan na agad niyang tinawag kay Sandra. Agad namang giniit ng dalaga na humingi na ng tawad si Franco kaya agad namang sinabi ng daddy niya na kinoconsider niyang patawarin ang binata pero hindi niya magawang patawarin ang mismong ina niya. Dahil dito ay nagalit si Sandra at sinabing mas masakit ang ginawa ni Rose sa kanya kaya mas mahirap siyang patawarin. Dahil sa pulang balat ni Dante sa kamay niya ay matutukoy ni Rose na siya ang gunman sa airport at ang gunman na bumaril kay Renz kaya mapagtatanto nila na si Dante ang may pakanan ng lahat. Nadatna ni Vanji ang pag-uusap nila Romeo at Rose na sinubukan pa niyang palabasing nagsisinungaling si Rose pero mas tumindi ang galit ni Mario sa kanya. Uunahan na ni Dante si Mario na itutuloy niya ang pagpatay kay Mario na naudlot sa airport. Habang papauwi pa lang sana si Rose mula sa bahay nila Vanji at Mario at paparating din si Renz ay narinig nila ang isang putok ng baril kung saan baril ni Dante na tinuluyan na niya si Mario. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.